Kapag narinig mo ang salitang utang, ano agad ang pumapasok sa isip mo, di fam? Problema, stress, bangko na tawag ng tawag. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na kahit mga senador ng Pilipinas may malalaking utang din? Oo, hindi lang tayo ang may monthly amortizations, pati sila. Sa video na to, bibilisan natin ang kwento at sisilipin ng top 10 Philippine senators na may pinakamalaking utang base sa kanilang 2025 salin. Pero klaro lang ha, hindi ito chismis at lalong hindi ito akusasyon ng korupsyon. Ang liability sa salin ay kadalasang mortgage, business loans at legal obligations. Parte yan ng transparency bilang public servant. Ibig sabihin, may bahay, may negosyo, may investments. At oo, may utang din talaga sila. Kaya kung akala mo ang senador ay puro yaman lamang, mag-isip-isip ka ulit. Simulan natin ang countdown ng mga mambabatas na kahit milyonaryo ay milyon-milyon din ang binabayaran. Mr. D. At number 10, Pia Cayetano. Merong 22.8 milyon na utang. Liability composition, ang kanyang 2025 salin ay nagdeklara ng 22.79 milyong utang. Ang mga utang na ito ay mula sa loans at credit card payables katulad ng mortgage at financing para sa mga negosyo. Si Pia Cayetano ay kilala sa pagiging sponsor ng Sin Tax Law, Expanded Maternity Leave Law at Reproductive Health Act. Pinapangunahan niya ang paglikha ng mga batas sa taxation, healthcare at pandemic response. Bago ang politika, atleta siya. Naging national volleyball player para sa UP Lady Maroons na nagkampiyon pa sa UAAP noong 1983 at miyembro din ng Philippine National Women's Volleyball Team. Hanggang ngayon, isa siyang triathlete. And at number 9, Joel Testaman Villanueva. May utang na 23 million pesos. Liability composition, ayon sa Sal and Tracker, 23 milyong loans at payables ang utang ni Senador Villanueva. Karamihan sa utang ay mga personal loans at payables na kaugnay sa pagnenegosyo at obligasyon sa pribadong sektor. Bilang dating TESDA chief, nakalikha siya ng milyong-milyong trabaho at nagtulak ng batas tulad ng Enterprise-Based Training Act at Revised Apprenticeship Program Act. Alam niyo ba, naglaro siya bilang point guard para sa University of Santo Tomas Growling Tigers at naging bahagi siya ng 1994 UAAP champion team. Bihira ang senador na naging varsity athlete ha! At number 8, Rodante Marcoleta. Utang, 28.4 million pesos. Liability composition, meron siyang 28.44 milyong utang at ito'y nanggaling sa halos sa mga proyektong pangnegosyo at personal loans para sa kabuhayan at para sa sarili. Siya ang kauna-unahang elected senator na miyembro ng Iglesia ni Cristo at may MBA, Doctorate in Public Administration at nakapagtapos ng leadership program sa Harvard Kennedy School. And at number 7, you can't see me, Ronaldo Bato de la Rosa. May utang na 29 million pesos. Liability composition, inilista ni Bato sa kanyang 2025 salin na may utang siyang 29 million. Ang utang na ito ay inaakalang galing sa investment at real estate loans dahil halos katumbas ng kanyang assets ang halaga nito. Bilang dating PNP chief, tinulak niya sa Senado ang BFP Modernization Act at Height Equality Act. At syempre, aktibo siyang sumusuporta sa anti-drug at anti-terror laws. Ang palayaw na bato ay nanggaling sa kanyang barangay sa Davao
At sa kanyang hard rock na body, nakuha niya ito matapos siyang sumailalim sa mahirap na Scout Ranger course. Meron din siyang PhD sa Development Administration at Master's degree sa Public Administration. At number 6, Jinggoy Estrada, na may utang na 31.5 million pesos. Liability composition. Ang kanyang 2025 SALN ay nagpakita ng 31.5 milyong utang at ang mga utang na yun ay galing sa mga loans at financing na posibleng konektado sa mga negosyo ng pamilya at investments. Dating mayor ng San Juan, pinangunahan niya ang modernisasyon ng lungsod at nag-author ng daan-daang panukala sa Senado, karamihan para sa mga manggagawa at lokal na pamahalaan. Bago maging aktibong politiko, isa siyang FAMAS Best Supporting Actor awardee para sa pelikulang Farita Punsalan Story at naging pinakabatang mayor ng bansa sa edad na 29 years old. And at number 5, Joseph Victor JV Ejercito, na may utang na 42 million pesos. Liability composition. Sa kanyang SALN, may 42 milyong liability siya. Karamihan ng utang ay mortgage at business loans na ginamit sa pagpapaunlad ng kanyang ari-arian. Bilang mayor ng San Juan, pinalaki niyang kita ng lungsod ng 4 na beses at pinalakas ang urban planning. Sa Senado, nagsulong siya ng Universal Healthcare Law at nagbuo ng Department of Human Settlements. Bukod sa pagiging mambabatas, motorcycle enthusiast siya. Commissioned Reserve Officer ng Philippine Marine Corps. May ranggong major at mahilig sa cycling at golf. And at number 4, Lito Lapid, na may 92.3 milyong utang. Liability composition. Nadeklara ni Senador Lapid na may 92.3 milyong liability siya na binubuo ng personal loans at iba pang financial obligations. Maaaring kasali dito ang real estate obligations niya. Dating action star at gobernador ng Pampanga, naging top performer sa Senado at may akda ng Free Legal Assistance Act, Meat Labeling Act at Urban Agriculture and Vertical Farming Act. Kahit nasa edad na 70 na siya, ginagawa pa rin niyang sarili niyang stunts at nagsisilbi ring stunt director ng teleseryeng FPJ's Batang Quiapo, tatak na bida ng masa. At number 3, Erwin Tulfo, na may 159.3 million na utang. Liability composition. Pinapaniwala ang galing ang malaking bahagi nito sa loans para sa kanyang media operations at personal investments. Matapang na broadcast journalist, tinulungan niya ang ordinaryong tao sa mga programang Tutok Erwin Tulfo sa Radyo 5 at sandaling naglingkod bilang sekretary ng DSWD noong 2022. Siya ay bahagi rin ng kilalang Tulfo Media Siblings at nakatanggap ng maraming journalism awards sa kanyang karera. At number 2, Juan Miguel Migs Zubiri, na may utang na 200 million pesos. Ang utang ay primarily mortgages at business loans para sa kanyang pamilya at negosyo. May perfect attendance siya sa Congress since 1998. Naging Senate President at principal author ng Bangsamoro Organic Law, Renewable Energy Act at iba pang batas. Aktibo rin siyang environmentalist at rescue diver. Dahil sa perfect attendance niya, tinagurian siyang trabahador ng Senado, isang certified rescue diver at founder ng Philippine Deer Foundation. And at number 1, Vicente Tito Soto III, na may utang na 276.7 million pesos. Ay, grabe! Liability composition.
Kasama dito ang bank loans at mortgages na may kaugnay sa real estate at entertainment production. Multi-talented entertainer at politiko, co-host ng Eat Bulaga at composer ng kantang Magkaisa, anthem ng EDSA People Power Revolution. Sa Senado, nagsulong siya ng Comprehensive Dangerous Drugs Act at iba pang batas. Siya rin ay multiple-time bowling champion at isa sa ilang senador na nanalo ng ginto para sa Philippine National Bowling Team. Grabe ka, Tito Soto! Itong countdown ay nagpapakita ng malalaking liability sa SALN ay hindi otomatikong masama. Kadalasan, ginagamit ito sa mortgage, edukasyon, negosyo o investments. Ang importante dito, DFAM, transparent ang ating mga mambabatas at patuloy silang nagpapakita ng serbisyo sa bayan. Iba-iba man ang kanilang pinanggalingan, kanilang utang at kwento. Ang paghahatid nila ng batas at serbisyo ay nananatiling mahalaga. Hindi masamang mangutang, basta babayaran. Sana lang ang SALN nila ay totoo at walang tinatago, ha, DFAM? Tandaan, DFAM, walang nakukulong sa utang. Pero marami ang nakakasuhan dito, ha? Kaya pag nangutang, dapat laging babayaran. Iwas sakit ulo at iwas kahihiyan. At kung nagustuhan nyo ang ating episode for today, please comment yes. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D kasi masayang magkwento. The end! Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!